Hallelujah, 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 Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiyong tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin ay guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. Maari pa rin nating batiin ang bawat isa. Happy Easter. Batiin niyo yung mga kalapit ninyong Happy Easter. At sa mga kasama natin sa pagdiriwang ng banal na misa sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng muling nabuhay nating Panginoong Hesus ay sumainyo, nasan mang dako kayo ng Pilipinas o ng mundo. Patuloy na pinaiigting natin ang ating pagninilay at pagbubunyi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa ating Ebanghelyo, maririnig natin ang isa pang istorya kung saan ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita bilang muling nabuhay nating Panginoon. Ngunit hindi siya nakilala ni Maria Magdalena, dahil balot ng luha ang kanyang mga mata at nakatingin siya sa maling direksyon. Lumuluha at nakatingin sa maling direksyon. Pansinin po natin, unang-una, kapag balot ng luha ang ating mga mata, nakatuon na lang tayo sa ating pag-iyak. Di ba? Gusto natin yung mundo ay parang sinasakluban tayo at nandun tayo sa moment ng pag-iyak natin na hindi natin nakikita ng malinaw kung ano ang nasa paligid natin. Lumalabo ang ating paningin at namamaga ang ating mga mata kaya hindi natin maibuka ng mabuti. Kaya limited yung nakikita natin o kung hindi man, malabo. Di ba? Kapag tigib tayo ng kalungkutan, puno ng problema sa buhay, may mga sakit na nararamdaman, nahihirapan tayong makita ang Panginoon. Di ba?
hindi natin maramdaman at makilala ang kanyang pagkilos sa ating buhay. Naalala ko tuloy, minsan merong lumapit sa akin na isang nanay, mukhang may mabigat na pinagdaraanan at dinadala sa buhay. Lumuluha niyang sinabi sa akin, Father, demonyo ang tawag ko sa aking asawa. Sabi niyang ganon. Lasinggero at binubugbog niya ako. Impyerno ang tingin ko sa bahay namin sa tuwing uuwi ako, sapagkat nandun ang takot sa tuwing ako ay umuwi. Pero, hindi naman daw niya mahiwalayan yung kanyang asawa. Bakit? Kasi sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang mga anak, hindi niya makayang hiwalayan ang kanyang asawa. Kaya tinanong niya ako, sabi niya, Father, sa ganitong sitwasyon ba, nasan ba ang Diyos? Baka nakakalimutan niya ako, sapagkat hindi niya makita ang Diyos sa kanyang sitwasyon. Alam niyo, hindi man niya makita ang Diyos sa mga panahong iyon, pero ako mismo nakita ko ang Diyos sa kanya. Bakit? Nakita ko ito dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya. Mga kapatid, ikalawa, hindi natin makilala ang Diyos kapag tayo ay nakatingin sa maling direksyon. Si Maria Magdalena, nakatuon pa rin ang kanyang paningin doon sa libingan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nung siya ay tinawag ni Hesus at pumaling ang kanyang paningin, nakilala na niya si Hesus. Di ba? Si Maria Magdalena, nung nakatingin sa nicho kung saan inilibing ang ating Panginoong Hesus, bagamat wala ng laman, hindi niya makita sa kanyang paligid ang presensya at hindi niya na agad nakilala ang ating Panginoong Hesus. Napagkamalan pa nga niyang hardinero, hindi ba? Pero si Kristong namatay ay bahagi na lamang ng nakaraan at siya ay tunay na nabuhay na mag-uli. Gaya ni Maria Magdalena, minsan mas gusto natin na nakatingin tayo sa mga nakaraan natin. Minsan mas gusto natin tinitignan yung mga sakit at pait na dinanas natin. Sabi nga, nagdudwell tayo doon sa mga nangyari sa atin sa nakalipas. Pero ang sabi, hindi ba? Past is past. Ang nakalipas ay nakalipas na. Hayaan na natin yung mga nagdaan na sapagkat wala na tayong magagawa para mabago ang nakalipas. Sabi nga ng mga kabataan, move on din pag may time. Ang kailangan natin ay tumingin sa ating kasalukuyan kung saan may magagawa pa tayo at higit sa lahat, may magagawa pa ang Diyos para sa atin. Kunin natin ang mga aral ng nakaraan at gamitin natin ito sa pagpapatuloy ng ating mga buhay. Mga minamahal kong kapatid, ito yung grasyang hihilingin natin sa ating Panginoon sa pagtanggap natin sa Kanya sa banal na Eucharistia. Siya na muling nabuhay para sa atin. Na sana tulungan niya tayong pahiran ang ating mga luha. Tumingin hindi sa nakaraan kung hindi sa kasalukuyan. Nang makita si Jesus na buhay at kumikilos sa ating buhay. Bilang isang sambayanan ngayon na nagdadalamhati, marahil ay lumuluha tayo bilang buong simbahan. Nagdadalamhati tayo at mapapatanong tayo, nasaan nga ba ang Diyos? Mga minamahal kong kapatid, tumingin tayo sa tamang direksyon at hayaan nating pahiran ng Panginoong Hesus ang ating mga luha nang makita natin na patuloy pa rin tayong tinitipon ng Diyos sa kabila ng pagpanaw ng ating Santo Papa, si Francisco. Nanawa sa pagluluksa ng buong simbahan ay makita pa rin nating buhay at tumutulong sa atin ang grasya ng ating Panginoon.